Napansin mo ba na paulit-ulit parang pare-pareho ang tipo ng tao o pare-parehong ugali ang dumadating sa buhay mo? Kung lagi kang napapalapit sa narcissist, hindi ito dahil mahina ka. May dahilan kung bakit ikaw ang pinipili nila. Number 1. Lapitin ka ng mga narcissist dahil sobra kang mabait at sobra kang maawain. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng kabaitan. Pero ito mismo ang unang naaamoy ng narcissist. Ikaw yung tipo ng taong hindi basta nang iiwan. Kapag may nagkwento ng problema, nakikinig ka. Iniintindi mo muna bago ka humusga. Kapag may taong nasasaktan, automatic na pumapasok sa isip mo na gusto mo siyang tulungan. At doon pa lang, may access na sila sa'yo. Tandaan mo, hindi lahat deserve tulungan. Ang narcissist, magaling din sa victim narrative. Marunong silang magkwento ng trauma, ng past pain, ng unfair treatment ng mundo. At dahil mabait ka, hindi mo agad iniisip na may agenda. You give them the benefit of the doubt. Iniisip mo na kung iintindihin mo siya, baka lumakas ang loob niya. Diyan nag-uumpisa ang trap. Habang ikaw nagbibigay ng empathy, sila naman kumukuha ng kontrol. Habang iniintindi mo ang ugali nila, unti-unti nilang binabaliwala ang nararamdaman mo. Kapag nasaktan ka na, ikaw pa ang mahihiyang magreklamo kasi sasabihin mo sa sarili mo, mas mabigat ang pinagdadaanan niya kaysa sa akin. Gusto ka nilang ilagay sa posisyon na palagi mong inuunawa ang mali nila habang ini-invalidate mo ang sarili mong sakit. At dahil ayaw mong makasakit ng tao, tatahimik ka na lang. You stay kind. You stay patient kahit pagod ka na. Ang hindi mo napapansin, nagiging excuse na ang kabaitan mo para abusuhin ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang magmahal ng walang kondisyon. At para sa maling tao, ang unconditional kindness ay hindi regalo. Opportunity ito para pasukin ang buhay mo. Kaya kung lapitin ka ng narcissist, hindi dahil may mali sa'yo, dahil yan mismo ang hinahanap nila. Isang taong marunong umunawa, madaling maawa, at handang magbigay kahit wala nang natitira sa sarili. Number 2, lapitin ka ng mga narcissist dahil gusto mong ayusin ang tao. Ikaw yung tipo ng taong kapag may nakita kang broken, hindi ka natatakot lumapit. Kapag may nagsabing matinding problema nila, hindi ka umaatras. Sa halip, iniisip mo na kapag inintindi mo, magbabago sila. Hindi mo siya tinitingnan bilang problema. Tinitingnan mo siya bilang project na kayang ayusin ng pagmamahal, tiyaga at pag-unawa. Nakaka-relate ka ba dito? May instinct ka na magstay kahit mahirap na. Kapag nagiging toxic na, sinasabi mo sa sarili mo na sitwasyon lang yan. Kapag nasaktan ka, hindi mo siya agad sinisisi. Mas inuuna mo ang dahilan niya. You try to see the good even when the bad is already screaming in your face. Para sa'yo, ang pag-alis ay parang pag-give up at ayaw mo maging taong sumusuko sa kapwa. Ang problema, nakikita yan ng narcissist. Hindi ka nila nilalapitan dahil strong ka lang. Nilalapitan ka nila dahil willing kang magbuhat ng emotional load na hindi naman sa'yo. Habang ikaw ay busy sa pag-aayos sa kanila, unti-unti lang tinatanggal ang atensyon mo sa sarili mo. You become the fixer, the listener, the absorber of chaos. At dahan-dahan, nagiging role mo na yon. Ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw ang iintindi. Ikaw ang magpapatawad. Ikaw ang laging magtatanong kung ano pa ba ang pwede mong gawin. Samantalang sila, hindi man lang nagtatanong kung okay ka pa. May parte sa'yo na naniniwala na kapag nagstay ka ng sapat na tagal, kapag minahal mo sila ng tama, kapag hindi ka bumitaw, magiging worth it lahat. Pero ang narcissist, hindi naghahanap ng mag-aayos sa kanila. Ang hinahanap nila ay someone who will tolerate them. At kapag napatunayan nilang kaya mong tiisin ang disrespect, doon pa sila lalong nagiging komportable. Hindi naman masama kung gusto mong ayusin ang tao. Hindi yan kahinaan. Empathy yan. Compassion yan. Pero kapag napunta yan sa maling tao, nagiging self-destruction. You end up sacrificing your peace just to keep someone else afloat. At darating yung punto na mapapansin mo, pagod ka na, drained ka na, pero parang sila, okay lang. Kasi ikaw ang sumalo ng lahat. Kaya ang tanong, hindi kung bakit gusto mong ayusin ng tao.
Ang mas mahalagang tanong, hanggang kailan mo aayusin ng iba habang ikaw ang unti-unting nasisira? Number 3, lapitin ka ng mga narcissist dahil alam nilang hindi ka nang iiwan dahil takot kang mawalan. May bahagi sa'yo na kapag may lumalayo, parang may kumikirot sa dibdib. Kahit hindi malinaw kung kasalanan mo ba o hindi, automatic mong iniisip, ako na lang mag-a-adjust. Ayaw mong i-silent treatment ka. Ayaw mong layuan ka nila. Kasi sa utak mo, ang pagkawala ng tao ay parang failure mo, na para bang may mali sa'yo kapag may umalis. Kaya kapag may narcissist na dumating sa buhay mo, mabilis ka nilang mababasa. Hindi nila kailangang sigawan ka o direct kang saktan. Minsan sapat na ang biglang pagbabago ng tono, ang delayed reply, ang cold treatment. Tahimik lang sila, pero ikaw, overthinking na. Naghahanap ka ng paraan para maibalik kung ano ang dati. You start chasing clarity that they intentionally withhold. At ang mas masakit dito, ginagawa mo to hindi dahil mahal mo sila, kundi dahil natatakot ka sa feeling na maiwan. Natatakot ka sa thought na, what if wala na akong maasahan? Kaya kahit may red flags na, kahit may disrespect na, binabaan mo pa rin ang standards mo. Sinasabi mo sa sarili mo, okay lang, lilipas din to. Kahit deep inside, alam mong may mali na. Narcissists love this dynamic. Kasi habang mas takot kang mawala sila, mas hawak ka nila. They don't need to beg you to stay. Ikaw na mismo ang kumakapit. They gave love in doses, just enough to keep you hoping, but never enough to make you feel secure. Para kang laging nasa waiting mode. Hindi sigurado kung mahal ka ba o convenience ka lang. At minsan, hindi lang naman sila ang problema. Minsan galing to sa mga karanasan mong katoksika noon. Kaya ngayon, kahit hindi ka na dapat lumaban, lumalaban ka pa rin. Kasi sa utak mo, ang pag-alis ng tao ay mas masakit kaysa pagtiis ng mali. Pero ito ang totoo. The right people won't make you feel replaceable. Hindi mo kailangang magmakaawa para manatili sila. At kapag natutunan mong hindi ka mawawala, kahit may umalis, doon mawawala ang kapangyarihan ng narcissist sa buhay mo. Hindi ka takot mawala ng tao dahil mahina ka. Takot ka kasi marunong kang magpahalaga. Ang tanong lang ngayon, kanino mo ibinibigay ang value na yan? Number 4, lapitin ka ng mga narcissist dahil mababa ang self-esteem mo. Kapag may low self-esteem ka, hindi mo ito nahahalata sa sarili mo. Minsan nakakala mo normal lang. Normal ang pagiging humble, pagiging understanding, o pagiging okay lang sa lahat. Pero sa mata ng narcissist, malinaw na malinaw yan. Kapag hindi ka sigurado sa halaga mo, mas madali kang ma-impress. Kapag may taong biglang nagbigay ng papuri, atensyon, o validation, mabilis kang kumapit. Hindi dahil desperado ka, kundi dahil bihira mo itong ibigay sa sarili mo. Kaya kapag may nagsabing, ang bait mo, iba ka sa lahat, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, tumatama yan diretso sa puso mo. Para bang naiisip mo na finally, may nakakita na rin sa'yo. Diyan pumapasok ang narcissist. Marunong silang magbasa ng tao. Ramdam nila kung sino ang naghahanap ng approval. Kahit hindi mo sinasabi, sa umpisa, ibibigay nila lahat ng gusto mong marinig. You feel special. You'll feel chosen. Parang finally, may taong nagva-validate ng worth mo. Pero hindi yun dahil mahal ka, kundi kailangan ka nila. Habang tumatagal, unti-unti nilang babawiin ang validation. Bigla kang malilito. Mapapatanong ka sa sarili mo, ako ba ang may mali? Kulang ba ako? Bakit nagbago siya? At dahil mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo sila sisisihin. Sarili mo ang aayusin mo. You'll try harder. You'll adjust more. You'll overgive, hoping na bumalik ang dating ikaw na pinapahalagahan. Kapag may low self-esteem ka, madalas mas inuuna mo ang nararamdaman ng iba kaysa sa sarili mo. Kahit nasasaktan ka na, sasabihin mo pa rin, baka pagod lang siya. Kahit binabastos ka na, iniisip mo, baka sensitive lang ako. Hindi dahil tanga ka, kundi dahil sanay ka ng mag-doubt sa sarili mong nararamdaman. At alam yan ng narcissist. Gagamitin nila ang self-doubt mo bilang kontrol. Kapag nagreklamo ka, gagawin nilang parang ikaw ang problema. Kapag nasaktan ka, sasabihin nilang OA ka. At dahil hindi buo ang tiwala mo sa sarili mo, maniniwala ka. You'll gaslight yourself before they even have to.
Ang pinakamasakit dito, kapag may low self-esteem ka, mas matagal kang magtiis. Kasi iniisip mo, baka ito na ang best na kaya kong makuha. Natatakot kang umalis dahil pakiramdam mo, wala nang darating na mas maayos. Kaya kahit alam mong mali na, nananatili ka pa rin. Pero ito ang hindi mo pa nakikita. Hindi ka lapitin ng narcissist dahil kulang ka. Lapitin ka nila dahil may value ka. Pero hindi mo pa alam kung gaano kalaki yun. At hanggat hindi mo kinikilala ang sarili mong worth, may mga taong handang makinabang sa pagdududa mo sa sarili mo. At doon nagsisimula ang cycle. Hindi sa kanila, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Number 5, lapitin ka ng mga narcissist dahil people pleaser ka. Sa una, parang maganda yan pakinggan. Mabait ka, maunawain ka, marunong kang makisama. Ikaw yung tipo ng taong ayaw makasakit ng damdamin ng iba. Kahit minsan ikaw na ang nasasaktan. Lagi mong iniisip, okay lang, kaya ko pa. Sige lang, baka bad day lang niya. Pero dito pumapasok ang problema. Kapag people pleaser ka, hindi mo namamalayan na unti-unti mong inuuna ang comfort ng iba kaysa sa sarili mo. Kapag may humingi ng pabor, oo ka agad. Kapag may nagalit, ikaw ang unang nagsusorry kahit hindi mo kasalanan. Kapag may conflict, mas pipiliin mong manahimik kaysa magpaliwanag kasi ayaw mong lumaki ang gulo. You choose peace kahit kapalit nito ay sarili mong boundaries. At alam mo ba, ramdam yan ng narcissist. Hindi mo sila kailangang sabihan. Nakikita nila sa kilos mo, sa paraan ng pagsagot mo, sa body language mo. Nakikita nilang ikaw yung taong madaling mag-adjust, madaling umintindi, at bihirang magsabi ng hindi. Para sa kanila, green light yan. Jackpot. Sa umpisa, ipaparamdam nila na special ka. Sasabihin nila na ikaw lang ang nakakaintindi sa kanila, na ikaw ang iba sa lahat. At dahil people pleaser ka, gagawin mo ang lahat para ma-maintain yung connection na yon. You show up, you give more, you adjust again and again, hanggang sa dumating ang punto na pag napagod ka na, saka ka palang nila pipigain lalo. Kapag sinabi mong nasasaktan ka, sasabihin nilang sensitive ka. Kapag humingi ka ng respeto, sasabihin nilang nagbabago ka na. At dahil sanay kang i-please ang iba, napapaisip ka, ako ba ang mali? Baka kailangan ko lang intindihin pa siya. That's the trap. Ang people pleaser, sanay siyang mahalin ng ibang tao kahit walang kapalit. Pero sa maling tao, nagiging permission yan para abusuhin ka. Habang ikaw ay nag-a-adjust, sila ay nagiging mas demanding. Habang ikaw ay nagpapatawad, sila ay lalong lumalampas sa limit. At ang pinakamasakit, hindi ka nila iiwan dahil masama kang tao. Iiwan ka nila kapag wala ka nang maibigay. Kaya kung people pleaser ka, tandaan mo ito. Ang kabaitan na walang boundaries ay self-betrayal. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Hindi mo kailangang maging cold o masama. Ang kailangan mo lang, matutong magsabi ng tama na. Matutong piliin ang sarili mo kahit may ma-disappoint. Because the moment you stop overgiving, doon mo makikita kung sino talaga ang nandyan para sa'yo at kung sino ang nandyan lang dahil may nakukuha sila. Number 6, lapitin ka ng mga narcissist dahil malalim kang magmahal. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, hindi ka half-hearted. Hindi ikaw yung tipo na sumusubok lang. You invest emotionally, mentally, kahit minsan financially. Kapag sinabi mong, mahal kita, may bigat yun, may paninindigan, may commitment, may willingness kang magtiis at umunawa. Ikaw yung taong kayang magstay kahit mahirap na. Kasi naniniwala ka na love is work. Para sa'yo, normal lang ang magsakripisyo. Normal lang ang maghintay. Normal lang ang mag-adjust. At dahil doon, madalas mong iniisip, okay lang, baka ugali lang niya ito. O kaya, maiintindihan din niya ako balang araw. You see potential. You fall in love not just with who they are now, but with who they could be. At dito ka nagiging vulnerable sa narcissist. Kasi habang ikaw nagmamahal ng malalim, sila naman naghahanap lang ng supply. Emotional validation, attention, control. Nakikita nila kung gaano ka ka-attached, kung gaano ka ka-invested,
At doon nila hinahawakan ang tali. Alam nila na hindi ka basta-basta bumibitaw. Alam nila na kapag nasaktan ka, mas pipiliin mong intindihin sila kaysa ipagtanggol ang sarili mo. Kapag may ginawa silang mali, hindi mo agad iniisip na disrespect yon. Iniisip mo muna ang dahilan nila. Pagod lang, stress lang, may pinagdadaanan lang. You make excuses for them, even when they don't make excuses for hurting you. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong binababa ang standards mo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra kang magmahal. Malalim kang magmahal, kaya kaya mong magpatawad ng paulit-ulit. Kahit hindi naman talaga humihingi ng sorry. Kahit words lang, walang pagbabago sa aksyon. You hold on to memories. Sa mga araw na okay kayo. Sa mga sandaling pinaramdam nilang mahalaga ka. At umaasa ka na babalik yon. Kahit sa totoo lang, ginagamit lang yon bilang hook para manatili ka. At ang mas masakit, hindi mo agad napapansin na nauubos ka na. Sanay ka kasing magbigay. Sanay kang ikaw ang umuunawa. Sanay kang inuuna ang relasyon kaysa sa sarili mo. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang na ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw na lang ang nag-aayos. Ikaw na lang ang nagmamahal. Hindi masama ang magmahal ng malalim. Hindi yan kahinaan, pero nagiging delikado kapag napupunta ka sa maling tao. Kasi ang taong hindi marunong magmahal ng totoo, gagamitin ang lalim ng pagmamahal mo, hindi para alagaan ka, kundi para kontrolin ka. At dito papasok ang tanong, hanggang saan ka magmahal? At kailan mo pipiliin ang sarili mo? Number 7, lapitin ka ng mga narcissist dahil alam nilang hindi ka sanay sa conflict. Kapag hindi ka sanay sa conflict, madalas dahil ayaw mong masira ang katahimikan. Ikaw yung tipo ng taong kapag may tensyon, ang unang instinct mo, sige na, ako na lang mag-a-adjust. Hindi dahil tama sila, kundi dahil pagod ka ng makipagtalo. Para sa'yo, peace over pride. Pero dito ka eksaktong nakikita ng narcissist. Sa umpisa, hindi halata. Isang side comment, isang joke na may halong lait, isang linya na parang harmless pero may kirot. Napansin mo, pero pinili mong palampasin. Baka sensitive lang ako. Hindi naman big deal. At doon pa lang, may signal ng natanggap ang narcissist na kaya mo palang tiisin ang discomfort para lang hindi magkaroon ng confrontation. Kapag hindi ka sanay makipag-conflict, madalas iniisip mo muna ang mararamdaman ng kausap mo bago ang sarili mo. Iniisip mo, ayokong ma-offend siya. Ayokong magmukhang masama. Ayokong mag-escalate. Ang problema, ang narcissist, gustong-gusto ang mga taong ganito. Kasi alam nilang habang ikaw ay busy sa pagiging considerate, sila naman ay malayang lalampas sa boundaries mo. Unti-unti, tinitest ka nila. Konting gaslighting, konting blame shifting. Kapag nag-open up ka, babalik ta rin ka. Kapag nasaktan ka, sasabihin nilang ang drama mo. At dahil hindi ka sanay sa conflict, imbis na ipaglaban ng sarili mo, aatras ka na lang. Tatahimik ka. Magsusorry ka na lang. Kahit hindi mo kasalanan. Just to keep the peace. Pero ang hindi mo napapansin, every time na pinipili mong manahimik, kahit may mali, may parte ng sarili mo ang unti-unting nawawala. Hindi ka naman talaga okay. Sanay ka lang magtiis. You start to walk on eggshells. Pinag-iisipan mo na bawat sasabihin mo, natatakot kang mag-set ng boundary kasi baka magalit sila. Baka umalis sila. Baka baligtarin ka na naman. At sa mata ng narcissist, this is perfect. Hindi dahil wala kang utak o wala kang lakas ng loob, kundi dahil predictable ka. Alam nila na ayaw mo ng gulo. Alam nila na mas pipiliin mo ang silence kaysa confrontation. At sa mundo ng narcissist, ang taong ayaw sa conflict ay madaling kontrolin, madaling i-manipulate, at madaling sisihin. Ang totoo, hindi ka duwag, hindi ka mahina, hindi ka dramatic, hindi ka rin sobrang sensitive. Hindi ka lang tinuruan na okay lang makipag-conflict kapag kailangan. Hindi mo lang natutunan na minsan ang conflict ay hindi gulo. Self-respect yan. Kasi the moment na natutunan mong magsabi ng hindi ako okay sa sinabi mo, kahit nanginginig ang boses mo, doon nagsisimulang matakot ang narcissist. Hindi sa lakas ng sigaw mo, kundi sa katotohanan na hindi ka nila kayang i-silence. Number 8, lapitin ka ng mga narcissist dahil alam nilang galing ka sa toxic o abusive na environment.
Kapag galing ka sa toxic o abusive na environment, may mga bagay kang natutunan na hindi mo namalayan at dala-dala mo yon hanggang pagtanda. At ano ang mga bagay na yon? Lumaki ka na sanay sa sigawan, emotional distance, o biglaang lambing, tapos bigla ring withdrawal. Kaya para sa'yo, ang kaguluhan ay parang normal na. Hindi ka nagugulat kapag may taong mainit ngayon, malamig bukas. Sa isip mo, ganito talaga ang relasyon. Hindi mo alam na dapat pala may consistency, may emotional safety, may respeto. Sanay ka rin na kailangan mong mag-adjust para manatiling mahalaga. Natutunan mong maglakad ng dahan-dahan. Pinipili mo ang mga salita mo. Pinapakalma mo ang mood ng iba. Inuuna mo ang feelings nila kaysa sa sarili mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil noon, yun ang paraan mo para makasurvive. Survival skills siya dati, pero liability na siya ngayon. Kapag may mga narcissist na dumating sa buhay mo, hindi siya agad mukhang masama. Sa totoo lang, familiar siya. Parang kilala mo na siya kahit ngayon mo lang nakilala. May konting charm, may konting control, konting emotional push and pull, at imbis na red flag, parang home siya sa nervous system mo. Doon ka nadadapa kasi ang katawan mo ang nagdidesisyon, hindi ang isip mo. May parte rin sa'yo na laging naghahanap ng validation. Hindi dahil attention seeker ka, kundi dahil hindi ka nasanay na mahalaga ka nang hindi kailangang mag-perform. Kaya kapag may taong binibigyan ka ng papuri ngayon, tapos babawiin bukas, mas lalo kang kumakapit. Parang sinusubukan mong ayusin ang isang pattern na hindi mo naman sinira. At dahil sanay ka sa abuse, mataas ang tolerance mo sa sakit. Ang ibang tao, isang insulto lang, lalayo na. Pero ikaw, maghahanap ka pa ng dahilan para intindihin sila. Baka pagod lang siya. Baka may pinagdadaanan lang. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw na ang laging umiintindi. Ikaw na ang laging nagpapatawad. Ikaw na ang nawawala. Ang totoo, hindi ka lapitin ng narcissist dahil mahina ka. Lapitin ka dahil marunong kang magtiis. Dahil sanay kang magmahal kahit walang kasiguraduhan. Dahil natuto kang manatili kahit masakit. At yan mismo ang hinahanap nila. Pero may magandang balita. Kapag naintindihan mo na ito, may power ka ng putulin ang cycle. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Kailangan mo lang i-update ang definition mo ng normal. Hindi lahat ng familiar ay healthy. At hindi lahat ng tahimik ay boring. Minsan, yun ang peace na matagal mo nang deserve. Number 9. Lapitin ka ng mga narcissist dahil ang buhay mo ay parang bukas na libro. Minsan, napapansin mo na parang alam na alam ka ng isang tao. Hindi nila kailangan magtanong ng marami kasi parang open book ka sa kanila. Sinishare mo ang mga pangarap mo, mga insecurities mo, pati yung mga bagay na tinitipid mo lang sa sarili mo. At bigla na lang, naroon sila, nakikinig. At sa umpisa, parang safe. Parang finally, may nakakaintindi na rin. Pero dito nag-uumpisa ang laro ng narcissist. Alam mo ba, mahilig silang kumain ng impormasyon. Hindi literal, kundi emotionally. Kapag alam nila ang pinakamahina mong parte o yung mga buto ng insecurity mo, mas madali lang pipindutin ang buttons mo. Isa lang itong paraan para makontrol ka nila. Hindi sila interesado sa totoong ikaw, kundi sa kung paano ka nila magagamit. Kahit simpleng kwento lang ng childhood mo o yung weird na takot mo sa maliliit na bagay, pwede nilang gawing leverage para sa sariling gain. At ang nakakalungkot, kapag bukas ang libro mo sa kanila, parang nagiging playground ka ng manipulation. Minsan kahit alam mong dapat may distance, nahuhulog ka pa rin sa trap nila kasi masyado kang trusting. Gusto nilang makita kung gaano ka ka-reliable, kung gaano mo kadali ibigay yung sarili mo nang walang kondisyon. Kaya kung ang buhay mo ay parang bukas na libro, that's exactly why they're drawn to you. Hindi ito flaw sa'yo. Parang natural lang sa'yo ang pagiging transparent at honest. Sila naman, expert sa pagsasamantala ng honesty mo para iserve ang ego nila. Number 10. Lapitin ka ng mga narcissist dahil hindi mo alam ang tunay mong halaga. Madalas, hindi mo alam ang tunay mong halaga kasi lumaki o nakasanayan mong palaging inuuna ang iba. You keep giving, giving, giving. At kapag may narcissist na dumating, nakikita ka nila as easy target. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang puso mo ay bukas.
at handang magmahal kahit sa maling tao. Parang may invisible label sa'yo na nagsasabing, this one will stay, no matter what. Kaya mas lalos lang dumidikit. Kapag hindi mo lubos na nakikilala ang sarili mo, nagiging madali para sa iba na manipulahin ka. Kahit na alam mo sa utak mo na mali ang ginagawa nila. Ang puso mo, instincts mo, natatrap. You start doubting yourself. Bakit ako parang hindi sapat? Baka deserve ko ang ganito. At dito pumapasok ang trap ng narcissist. They feed on your uncertainty, your self-doubt. Pero ito ang catch. Ang tunay mong value ay hindi nakabase sa kung paano ka tinatrato ng ibang tao. Hindi sa kung sino ang nakakakilala sa'yo o kung sino ang nagmamali sa'yo. Your worth is inherent. It's who you are. At kahit hindi mo pa lubos nararamdaman o nakikita, ito ay andyan palagi. Kaya ang unang hakbang para hindi ka laging maging target ng narcissist ay kilalanin mo muna ang sarili mo. Mahirap man, pero simulan mo sa maliit na bagay. Alalahanin kung ano ang kaya mong ibigay, kung gaano ka katalino, kung gaano ka kabuti. Once you start valuing yourself, mararamdaman mo na hindi ka na pwedeng lapitin lang at gamitin ng iba. You set the standard. And those who cannot respect it, hindi mo na kailangan sa buhay mo. Number 11, lapitin ka ng mga narcissist dahil hindi ka pala sagot. Isa sa mga dahilan kung bakit napapalapit sa iyo ang mga narcissist ay dahil hindi ka pala sagot. Hindi yung tamad kang magsalita, kundi mas nasa kalmadong side ka. Mas pinipili mong makinig at iwasan ng gulo kaysa makipagtalo. Nakaka-relate ka ba? Sa ganitong setup, parang ikaw ang safe zone nila. You're approachable. Hindi ka threatening at hindi nila nararamdaman na may laban sila sa'yo. Alam mo, ang mga narcissist, ganado sa mga taong ganito. Kasi kung lagi kang nagsasalita, nagbibigay ng reaksyon o nagtatanggol sa sarili mo, bigla nilang nakikita na may resistance sa'yo. Pero kung tahimik ka, hindi ka masyadong nagbibigay ng fuel sa kanilang drama, it's like telling them, okay, I can take what I want, at least for now. Hindi ito tungkol sa kahinaan mo. Sa totoo lang, maraming tao ang iniisip na ang pagiging tahimik o maingat sa words nila ay isang strength. At the same time, kapag hindi ka pala sagot, mas madali silang nakakakontrol ng narrative. Gusto mo man mag-react, madalas naiisip mo, baka hindi worth it. Or, I don't want to start a fight. Pero para sa narcissist, perfect na itong environment. Sila ang may power sa situation kahit hindi sila nag-exert ng force. Sa ibang salita, you're like this calm river. Steady, predictable, and soothing. Pero para sa narcissist, ito rin ay isang opportunity. They see it as a canvas, ready for them to paint their story, manipulate, and extract attention. And that's why they gravitate toward people like you.